Dining room ulit? Andito na naman tayo sa part ng brain na under construction. Andito na tayo. Kung saan pwede nating matutunan kung paano protektahan ang sarili sa SAD. Tandaan, maraming udyok. At yung iba nanggagaling sa atin, mga damdamin natin, mga moods natin. Pero ang good news dito, nasa atin din ang lakas para harapin ang mga udyok. Mikey, sa'yo ang lock. Kyra, sa'yo naman ang flashlight. Ikaw naman Simon, sa'yo ang orasan. At Mario, sa'yo ang kompas. Akin yung lock. Ang lock na yan ang magpapaalala sa'yo na maaari mong kontrolin ang mga bagay na papasukin mo. Tutulungan ka ng lock na yan para magpigil. Kontrolin ang sarili. Isipin mo dapat yung mga plano mo sa buhay na pwedeng mahuli o baka mawala ng tuluyan kapag maadik ka sa SAD. At akin yung flashlight. Ang flashlight na yan ay para maghanap ng ibang pagkakaabalahan at libangan para makaiwas sa SAD. Ang daming bagay na masaya akong ginagawa gaya ng baking at dancing. At minsan kulang pa ang oras pag nag-e-enjoy ka talaga sa ginagawa mo. Tapos minsan madidiscover mo pa siguro ang mga bagong talents at kaalaman mo kapag malibang natin ang sarili natin pag naiisip natin gumamit ng SAD. Ako naman, orasan. Ang orasan ay para ipaalala sa'yo na magpalipas ng oras. Kapag nakaranas ka ng udyok, huwag ka agad bumigay. Magpalipas ka ng oras. Malamang, nabawasan na o nawala na ang udyok. Kapag lumipas na ang oras na hindi ka bumigay sa udyok. So pag natukso po ako, magpapalipas lang ako ng oras. Malamang mababawasan o mawawala na yung udyok. O ako naman po, akin ang kompas. Yan, ay para makapagdesisyon ka kung ano ang direksyon mo. Mahalaga talaga na tandaan natin ano ang pangarap natin at ano ang mga epekto kung gumamit tayo ng SAD. Tama, halimbawa, gusto mo maging doktor. Kapag nalulung ka sa SAD, pwede makaapekto sa grades mo. At pwede, pati ang pangarap mo, maapektuhan rin. Kapag pala alam natin magpigil, magdesisyon, magpalipas at maglibang, hindi pala tayo kailangan matakot sa mga udyok at adiksyon sa SAD. At mas maliwanag ang magiging kinabukasan ng mga kabataan tulad natin. Prof. Gina, di ba nabanggit nyo, di lahat ng gumagamit ng SAD na-addict? Tama ka, Simon. May prosesong pinagdadaanan ng mga tao. Panoorin natin ito. Ang epekto ng paggamit ng droga ay depende sa tagal at dalas ng paggamit nito. Kapag ikaw ay tumikim o sumubok, di ka naman agad magiging addict. Ayon sa mga pag-aaral, marami sa mga nag-e-experiment sa paggamit nito ay hindi nagiging regular drug user dahil hindi nila ito nagugustuhan. Ang patuloy na paggamit ng sigarilyo, alak at droga ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang aspeto ng ating well-being. Mahalaga na malaman natin kung ano ang mga ito upang maiwasan natin ang adiksyon at mapagyaman natin ang ating kalusugan. So may iba't ibang stages pala ang SAD use. Prof. Gina, hindi po ba kailangan agad pumunta sa doktor at magpatreat sa adiksyon sa SAD? Hindi naman. Kapag nag-uumpisa pa lang, pwede pang maagapan at hindi kailangan ng inpatient treatment. Ngayon, meron na ring mga programa sa komunidad at sa eskwelahan. Meron na ring mga self-help tools na maaaring gamitin. Kailangan talaga magtulong-tulong tayo maging aware sa mga triggers ng SAD. At kung anong pwede natin gawin para sa sarili nang hindi tayo umabot sa adiksyon. Gusto mong guminhawa ang buhay mo? Gusto mo nang iwasan ang alkohol, sigarilyo o droga? Paano nga ba? Kung gusto mong iwasan ang alkohol, sigarilyo o droga, mahalaga na maintindihan mo ano nga ba ang nag-uudyok sa iyo na gumamit nito.
Ang udyok ay pwedeng manggaling sa ating sarili. Minsan galing ito sa ating katawan tulad ng pagkaranas ng pagod, gutom o kaya antok. Minsan naman, napapagamit tayo dahil sa ating mga emosyon. May mga napapasigarilyo dahil sa pagkabagot, mayroon ding umiinom kapag malungkot. Ang mga udyok ay pwede ring manggaling sa labas ng ating sarili tulad ng mga bagay na nag-uudyok sa atin. Halimbawa nito ang mga magazine, mga programa sa telebisyon o mga pelikula na nagpapakita ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o kaya paggamit ng droga. Maaari rin makaudyok ang makakita ng mga boteng walang laman o kaya mga parapernalya na kadalasang ginagamit. Minsan naman ang udyok ay galing sa ibang tao tulad ng mga kaibigan, kamag-anak o katrabaho. Maaari rin makaudyok ang mga lugar tulad ng mga inuman at bahay ng kaibigan na gumagamit ng sigarilyo, alak o droga. Minsan, nakakaudyok din ang mga lugar kung saan kayo napapagamit noon, mga hotel o kaya mga banyo. Maaari din na pagmulan ng udyok ang mga pangyayari tulad ng mga party, concerts o kaya kapag may importanteng selebrasyon kasama ang mga barkada o kapamilya. Kung alam natin kung ano ang nag-uudyok sa atin para gumamit ng sigarilyo, alak o droga, mas may magagawa tayo para iwasan ang mga ito. Oo, may magagawa talaga tayo. Tandaan nyo yan ha, ang SAD ay may iiwasan. Dapat itong maiwasan kasi nakakasira ng totoong adventures ng buhay natin. 'Di ba, Kyra at Simon? Okay lang kayo, Kyra, Simon? Kasi Kuya Mario, naisip ko lang din. Di po ba parating maraming pagkakataon para maudyok tayo sa SAD? Ngayong alam na namin ang mga pwedeng udyok. Paano tayo makakaiwas sa udyok para hindi tayo mapahamak? Napakagandang tanong niyan, Kyra. Sa susunod nating adventure, matututo tayo ng mga napatunayang paraan para umiwas. Kaya kita-kits tayo ulit dito sa Mind School. We're learning Leads to a better normal.